Hi guys! So, this was 4:30 in the morning. So, nagkape na lang muna ako dyan dahil kakatapos ko lang mag-prep ng mga pagkaing babaunin dahil sa bukid kami mag-aalmusal ngayon. Tara, samahan nyo kami. Ayan, paalis na kami ng bahay. So, by the way, kasama ko ang aking asawa at kinailangan namin magmotor dahil hindi na kami kakasya sa ginamit na tricycle ng aking kapatid. May dala kasi siyang mga gamit at feeds na pagkain ng kanyang mga itik. Ganito na lang. Ay. Ayan. So, kinailangan na namin huminto at iwan yung mga sasakyan dahil nasira pala ng bagyo ang daan na ito. So, from here, kailangan na lang namin maglakad ng kaunti para makarating kami dun sa bangka na aming gagamitin papunta dun sa pastulan ng itik. Napakahalaga sa mga mag-iitik ang magkaroon ng sariling bangka or available na bangka na magagamit tuwing magkakaroon ng mga bagyo. Kagaya niyan, katatapos lang ng 2 bagyo. So, basta sa mga daan na dadaanan pupunta sa bukid o pastulan. Isa sa mga pangunahing hanap buhay dito ang pag-iitik, kaya naman kung mapapansin ninyo ang daming kubo dahil yan ang mga ginagawang tulugan ng mga nag-aalaga ng itik. Ay, doggy! Wow, ang daming itlog! Ayun yun pala. At habang busy pa sila sa pagpapasto ng kanilang mga itik, ay nagsimula na rin ako mag-prepare ng aming food at magluto ng aming makakain. Ano mo na? Bantan. Ada mo ko. Luto mo yan, luto mo. Wala kang dami na. Ano? Kakado na. Okay. Dito na. Lagi kang kailangan pa kang kondon. Kaya asa. Ano ko? So hanggang dito na lang muna at salamat sa inyong panonood. Like, share, and follow for part 2. Kung gusto niya ng kaalaman sa pag-aalaga ng inahing itik sa bukid. Kung ayaw niyo naman, edi wag. Bye! Thank you for watching!